Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Dismiss Bamban Mayor Alice Go nananatili sa PNP Custodial Center. Paglilipat sa Pasig City Jail, posibleng isagawa sa Lunes. Kampo ni Vice President Sara Duterte, sinabing hindi desperadong hakbang ang pakikipagkita kay dating Vice Presidente Leni Robredo sa Naga. Senator Ronald Bato de la Rosa hinamon ng mga kongresista na magpaliwanag sa International Criminal Court kaugnay ng drug-related extrajudicial killings. At nasawi sa habagat at nagdaang magkakasunod na bagyo, umakyat na sa 25. Una sa ating mga balita, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Igme kaninang alas 2:30 ng madaling araw. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 520 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at may pagbugso na 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 40 kilometers per hour. Wala nang direktang epekto ang bagyong Igme sa bansa. Subalit ang malaking bahagi ng kalupaan na umiiral o kaulapan na umiiral sa Luzon at ng Visayas ay dahil naman sa epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Kaya malaking bahagi ng Luzon, Western Visayas at Samar provinces ay makararanas ngayon ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Pinaka-maapektuhan ng habagat ang malaking bahagi ng extreme northern Luzon, sa Batanes, Babuyan Islands, pati na rin sa western section ng northern at central Luzon. Kabilang dyan ang Ilocos Region, Zambales at Bataan. Asahan ang malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao, makararanas ng maaliwalas na panahon maliban na lamang sa isolated rain showers at thunderstorms sa hapon o gabi. Umabot na sa 25 ang naitalang nasawi sa bansa matapos ang pananalasa ng habagat at mga bagyong Ferdy, Hener, Helen, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Batay sa pinakahuling tala ng ahensya, nasa 13 rin ang naiulat na nasaktan, 3 dito ay confirmed na habang 10 pa ang for validation. Kinukumpirma rin ng ahensya ang 2 sa 8 naitalang nawawala. Nasagip ng Philippine Coast Guard sa Basco, Batanes ang isang mangisda na mula sa Infanta, Quezon na higit 1 buwan nang nawawala. Samantala, 3 mangisda rin sa Iloilo City ang sinagip ng PCG matapos tumaob ang sinasakyan nitong bangka. Ito ang balita ni Benedict Samson. Matapos ang mahigit 1 buwan na paghahanap, natagpuan na ng Philippine Coast Guard nitong Huwebes, September 19, ang mangingisda na si Robin Dehillo na napadpad sa Basco, Batanes. Si Dehillo ay residente ng Purok Rosas, Barangay Dinahican, Infanta, Quezon. Ayon sa PCG, napaulat na nawala si Dehillo noong August 4, kung saan sinasabing naubusan ng gasolina ang sinasakyan nitong motorbangka sa kanyang pangingisda. Kwento ng PCG, nakaligtas si Dehillo dahil sa panginom ng tubig ulan, pagkain ng isda at buko na nakita nitong nakalutang sa dagat. Sa ngayon ay nasa ospital na si Dehillo para sumailalim sa medical treatment, habang dinala naman sa Port of Basco ang kanyang bangka. Plano naman ng mga otoridad na ihatid si Dehillo pauwi sa kanilang bayan sa Quezon. Samantala, 3 mangingisda rin na nailigtas ng PCG sa karagatang sakop ng Barangay Bayas Island, Estancia, Iloilo noong Huwebes. Ayon sa PCG, kaagad silang rumesponde matapos na makatanggap ng ulat na may tumaob na bangka sa nasabing lugar. Ligtas naman ang 3 mangingisda at binigyan na rin ng makakain bago pauwiin sa kanilang mga bahay. Hinila na rin ng mga otoridad ang bangka ng mga ito at dinala sa Pampanga. Benedict Samson, UNTV News to the Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Malaki umano ang kikitain kaya may mga reclamation project pa rin sa Manila Bay sa kabila ng pagkakasuspinde sa karamihan ng mga proyekto. Ayon kay Senator Cynthia Villar, umaabot ng hanggang 1 milyong piso per square meter ang halaga ng reclaimed na lupa sa Manila Bay. Kumbinsido naman ang isang opisyal ng DNR na magdudulot ng mga pagbaha ang reclamation projects. Ito ang balita ni JP Nunez. Malaki ang kikitain ng mga nagsasagawa ng reclamation project sa Manila Bay ayon kay Senator Cynthia Villar, ang chairperson ng Senate Committee on Environment and Natural Resources. Ayon sa senador, umaabot ng 1 milyong piso ang per square meter ng lupa partikular sa Pasay. Ito anya ang dahilan kaya mayroon pa ring reclamation project sa kabila na sinuspindi na ang ibang mga proyekto. Alam niyo po sa MOA, ang per square meter, 500,000 to 1 million per square. Kaya pag ikaw naka-reclaim dito sa Manila Bay, mayaman ka. Kaya nagpapakamatay silang mag-reclaim sa Manila Bay. Nanindigan ang senador na dapat mahinto ang mga reclamation project sa Manila Bay dahil maaari itong magpalala ng mga pagbaha sa Metro Manila. Hindi anya makakadaan ang tubig na nanggagaling sa mga ilog. Sa isang pag-aaral anya, pwedeng umabot ng hanggang 3 metro ang baha sa Las Piñas City kung tuluyang mababarahan ng mga tambak na lupa ang labasan ng tubig papuntang Manila Bay. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, may 2 pang natirang reclamation project na aprobado ng Philippine Reclamation Authority. Ito yung pagtatambak ng mga lupa sa harapan ng Mall of Asia Arena. Sa ngayon po, out of these 21 reclamation projects, meron po 2 na nag-ooperate na nag-comply at under strict monitoring po ng ating department at ng ibang mga ahensya. Gayunman, kahit ang DENR naniniwalang posibleng maging dahilan ng pagbaha ang reclamation project. Kasi pagka nilagyan mo itong ng reclamation sa harap, so ibig sabihin kung walang lalabasan yung mga river systems natin, maaaring magkaroon ng pagbaha sa Metro Manila. So posible yun dahil yung dadaanan kasi ng tubig, dapat lahat ng nandito sa ang bagsakan ng San Juan, Marikina, ng Zapote, lahat dito bagsak sa Manila Bay yan. Ngayon kung mababarahan at magkakaroon ng reclamation dyan, may posibilidad na talagang walang pagdaanan yung tubig. So ibig sabihin babalik doon sa kalupaan at pwedeng magdulot ng pagbaha. Sa ngayon, hindi pa tiyak ng DENR kung anong itatayo sa mga reclamation project kapag natapos ang pagtatambak dito. Samantala, kaninang umaga naman ay nagsagawa ng cleanup drive ang DENR sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Dinaluhan ito ni Senator Cynthia Villar at iba't ibang mga grupo para sa paglilinis ng basura sa mga baybaying dagat. Bahagi ito ng pakikiisa sa International Cleanup Coastal Day na isinasagawa tuwing ikatlong linggo ng Setyembre kada taon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatili sa PNP Custodial Center si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ito'y matapos maudlot ang planong paglilipat kahapon sa Pasig City Jail Female Dormitory alinsunod sa utos ng Pasig Regional Trial Court. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, posibleng sa Lunes na i-transfer si Go. Anya, kailangan pang ibalik sa korte ang warrant of arrest na inisyu laban kina Go. Isa sa ilalim din una sa physical at medical examination ang dating alkalde bago dalhin sa Pasig City Jail Female Dormitory. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang koordinasyon mula sa PNP kung kailan ililipat si Go. Handa na ang seldang paglilipatan kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Pasig City Jail Female Dormitory. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, si Alice Go ay ihahalo sa loob ng selda kasama ang nasa 40 pang mga person deprived of liberty o PDLs. Tiniyak naman ng BJMP na hindi bibigyan ng special treatment si Alice Go sa loob ng bilangguan.
Hihilingi ng kampo ni dismiss Mayor Alice Go sa Pasig Regional Trial Court na payagan siyang magpiyansa sa kasong qualified human trafficking. Sa kabila ito na non-bailable ang kaso ng pinatalsik na alkalde. Ito ang balita ni Dante Amento. Kahit binigyan ng samantalang kalayaan si dismissed Bamban Mayor Alice Go matapos magpiyansa sa kasong graft sa Valenzuela City Regional Trial Court kahapon, hindi pa rin siya pinakawalan ng mga otoridad dahil may kaso pa itong qualified human trafficking na inihain sa Pasig RTC Branch 167. Ito ay non-bailable o walang piyansa. Inisyuan siya ng panibagong warrant of arrest sa loob mismo ng korte. Ito ko mga CIDG. Okay. Sa loob ng courtroom, sir? Sa loob ng courtroom. So, right after yun ang mag-bail? Right after namin mag-bail. Well, siyempre, sino naman ang masaya doon, diba? Malungkot siya. Pero sabi ko nga, just trust God. Meron siyang better purpose for you. Subalit ayon sa mga abogado ni Go, bago ang nakatakdang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating alkalde sa September 27, maghahain sila ng petition for bail o hihilingin nilang payagan rin sila ng korte na makapagpiyansa ang dating alkalde. Ang petition for bail ay inihahain kapag nakita ng isang akusado na mahina ang ebidensya laban sa kanya. The hearing is on September 27, so before that, mapapile na talaga yun. Non-bailable daw. Non-bailable po, kaya that's why we have to file petition for bail. Ang non-bailable case ni Go sa Pasig ay isinampa ng Department of Justice o DOJ noong September 17. At kahapon o pagkalipas lamang ng 3 araw ay naglabas kaagad ng warrant of arrest ang hukuman laban kay Go. Kaya muli rin siyang inaresto ng mga otoridad kahapon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ng Senado si dismissed Bamban Mayor Alice Go na magsabi na ng totoo. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, dapat gamitin na ng dating alkalde ang huling hearing sa Martes, September 24 upang ihayag ang mga hinihingi nilang impormasyon kaugnay sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Dagdag pa ng senador, wala nang lusot sa pagkakakulong si Alice alias Go Waping at hindi na niya magagamit ang kanyang pera na galing umano sa Pogo para makapagpiyansa. Sa uli, nagpapasalamat ang senador sa mga ahensya ng pamahalaan sa mabilis na pag-aksyon ng mga ito sa kaso ng anyay peking Pilipino. Bahagi umano ang testimonya ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ng demolition job para masira ang kampo ng mga Duterte. Ito ang inihayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng pagdinig ng House of Representatives kaugnay ng war on drugs. Sinabi rin ng mambabatas na walang basihan para ituro niya umano kay Mabilog ang ilang opisyal bilang drug lord. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Halatang naisirain ang kampo ng mga Duterte at pahinain si Vice President Sara Duterte sa 2028 national elections. Ito umano ang layunin ng mga pagdinig sa House of Representatives, partikular na ang Quadruple Committee o Quadcom ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag pa ng mambabatas, gusto ni 1st District of Leyte Representative Martin Romualdez na maging Pangulo kaya dinidiin umano siya ng House Speaker. This demolition job para masira kami lahat. At mahihina si BP Sara sa 2028. That's purely demolition job. Halata man, ano bang in-age of legislation na makikita mo dyan? Wala man akong nakikita. Matagal naman yung mga investigasyon na yan. Sa kabila nito, iginiit ng dating Philippine National Police Chief na hindi niya kailangang linawin ang sarili niya sa Quadcom dahil ayaw niya ring masira ang tradisyon ng interchamber courtesy. Gayunman, sinabi ni Senador De La Rosa na hindi siya natatakot sa Quadcom. Tumanggi rin itong sumali sa anyay fishing expedition sa House hearings o paghahanap ng mga kasalanan ng kampo ng mga Duterte. Dagdag pa ni Senador De La Rosa, wala rin siyang planong magsagawa ng counterattack sa Quadcom o ano pa mang hakbang para hindi ito malaglag sa kanyang 2025 re-election. More than anything else, yung malaglag man ako hindi. Ang concern ko is I have to live longer to see my apo. My apos growing up. Kaya mas concern ako sa health ko kaysa dyan sa papanalo sa next year's election.
Samantala, itinanggi rin ni Senador Bato de la Rosa ang umano'y planong ipaturo sa nooy dating mayor ng Iloilo City na si Jed Mabilog na ilang opisyal bilang drug lord. Aniya, wala siyang intensyon na ipaturo sa kanya ang mga taong matitino at wala sa ugali niya ang gayon. Meron bang ginawa si President Duterte na gano'n noon? Wala naman. Imposible naman niya mangyari. Paano mo idadama yung si Senator Delon tsaka si Marrojas? Anong basis mo nga kung gusto mo idawit? Di ba? No. Walang ganun. Dapat pangalanan niya kung sino yung general na nagsabi sa kanya para tanong natin kung anong basis niya. Saan siya nakakuha ng informasyon na yan? Sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng isyu na kinasasangkutan ni Alice Guo, plano ni Senador De La Rosa na questionin si Mabilog, partikular na ang umano'y pamimigay ng payola sa isang dating Chief PNP. Isasagawa ang susunod at huling Senate hearing ng Committee on Women kaugnay ng isyu sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Martes, September 24. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinamo ng mga kongresista si Senator Ronald Bato de la Rosa na sa International Criminal Court o ICC na magpaliwanag kaugnay ng drug-related extrajudicial killings. Sagot ito ng senador sa mga congressmen sa pahayag na bahagi ng isang demolition job ang testimonya ni dating Iloilo Mayor Jed Mabilog sa House Quadruple Committee o QUADCOM. Ito ang balita. Tinuligsa ng mga kongresista si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos nitong sabihin na ang testimonya ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa House Quadruple Committee o QUADCOM ay bahagi ng isang demolition job. Ayon sa senador na dating hepe ng pambansang pulisya ng ilunsad ang anti-drug war ng Duterte administration, isang fishing expedition ng House probe. Layon anya nitong siraan siya, gayon din si Vice President Sara Duterte. Batay kay Mabilog, nanganib ang kanyang buhay nang maisama sa narco-list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag din nitong nakatanggap siya ng impormasyong pipilitin siyang iturong drug lords, sina dating Senador Franklin Drilon at Mar Rojas. Ayon kay House Majority Leader Representative Jude Asidre, kung ayaw magpaliwanag ni Senador De La Rosa sa Kongreso, sa ICC na lang ito magpaliwanag dahil deserve ng mga pamilya ng mga biktima at ng international community ang kasagutan kaugnay ng libu-libong bilang ng mga taong nasawi sa ilalim ng kanyang termino ng PNP chief pa ito. Giit naman ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, hindi maisasantabi ng senador ang investigasyon ng ICC. Nangyari rin anya ang pang-aabuso sa karapatang pantao noong panahon nito sa PNP. Mariinding itinanggi ni House QUADCOM Co-Chairperson Representative Robert Ace Barbers ang paratang ni Senator De La Rosa. Wala hong demolition job. Ang QUADCOM ang mandato ng QUADCOM ay imbestigahan yung mga issues that are of national importance. Ano ito? Yung issue tungkol sa pagkalat ng droga sa ating bansa, issue ng walang pakundangang pagpatay sa ating mga inosente at mga inosenteng mga sibilyan na mga kababayan at other issues that is related to public order and safety. Wala hong political dyan. Wala hong demolition job dyan. Hindi ho namin tinitingnan yung 2028. Naka-anim na pagdinig na ang QUADCOM kaugnay ng posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at EJK sa gyera kontra droga ng nakalipas na administrasyon. Sa gitna rin ito ng isinasagawang investigasyon ng ICC kaugnay ng madugong drug war. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi desperado o distressed. Ito ang binigyang diin ng Office of the Vice President sa mga ulat na nakipagkita si VP Sara Duterte kay former Vice President Leni Robredo sa Naga. Nakasaad sa inilabas na pahayag ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na totoong nakipagkita ito sa dating Vice Presidente. Paliwanag pa ng OVP na imbitahan ng isang kaibigan si VP Sara sa isang pagtitipon sa lalawigan at ito rin umano ang gumawa ng paraan para magkita ang dalawa. Bukod kay Robredo, may ibang personalidad pa umano itong dinalaw sa Bicol.
Unhealthy lifestyle routine gaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at pagkain ng mga unhealthy food. Ilan ito sa kalamitang sanhi ng paglitaw ng bukol sa ating lapay at pagkakaroon ng kondisyon na tinatawag na pancreatic cancer. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang pancreatic cancer ay sakit na kung saan nagkakabukol ang lapay ng isang tao. Dahilan upang hindi na nito magawa ng maayos ang pagtunaw ng mga pagkain at pag-regulate ng blood sugar na nagiging sanhi ng marami pang komplikasyon. Well, usually, ang lapay kapag nagkakaroon ng bukol, ang most common na mga symptoms nito is mga sintomas ng bara. No? Kasi common din na nasa ulo ng lapay o yung pancreatic head, doon nagsisimula yung cancer. Yung ulo ng lapay natin, malapit yun doon sa bile duct natin, malapit din yun sa duodenum, which is yung unang bahagi ng bituka natin. So usually, kapag nagkakaroon na ng symptoms, ang lapay, ang cancer ng lapay, usually obstructed. So, it's either naninilaw yung balat, o yung tinatawag nating jaundice, pwede rin magkulay siya ang ating ihi, tapos yung dumi natin na parang nagiging maputi. No? Pwede rin silang mangate, and then common din ang nagkakaroon sila ng abdominal pain. Ayon kay Dr. Angela Marichang, isang gastroenterologist sa Makati Medical Center, mayroong mga treatment option para dito. Ngunit may pagkakataon rin na mahirap ng lunasan ng pasyente kung sakaling malaki na ang bukol. Yun din yung reason kung bakit. Kasi by the time meron ka ng sintomas, dahil yun sa kumalat na siya. Or masyado na malaki yung bukol. By the time, less na yung limited na ang ating management or treatment para sa pasyente. Maaaring malagay sa alanganin ng buhay ng isang taong may bukol sa pancreas kung sa una pa lang ay hindi ito nabigyan ng kaukulang aksyon. Surgical usually ang pinakamagandang 100% na cure na kayang ibigay kapag may stage 1 na pancreatic CA. Pero if left unattended to, ang pancreatic na stage 1 could just give you a 5-year survival rate ng 37%. Okay? So, kailangan talagang maging aktibo sa pag-manage ng pancreatic cancer, lalo na kung maaga po itong nakukuha. Upang maiwasan ito, paalala ni Dr. Chang na iwasan ang mga bagay na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit. Kung may kamag-anak na mayroong ganitong history ng karamdaman, ay agad na magpakonsulta at i-monitor ang kalusugan. Dahil sa pagiging maagap sa sarili, mailalayo tayo nito sa mga nakaambang sakit. Live healthily po. Do not smoke, do not drink, do not eat too much samgyupsal. And i-monitor niyo po ang mga blood sugar ninyo. Okay? Tapos make sure na lang po na kung meron kayong mga kamag-anak na nagkaroon ng cancer, maging colon cancer, pancreatic cancer, pumunta po kayo sa inyong doktor para pwede niyo pong tanungin sa kanila kung kailangan na po ba kayo ma-screen or kung may mga risk factors po na kailangan pong babantayan. At para sa iba pang impormasyon ukol sa pancreatic cancer, manood lang ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Abiso po sa mga motorista, matapos ang ilang magkakasunod na linggo ng oil price rollback, nagbabadyang tumaas o posibleng walang magiging paggalaw sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, maaaring tumaas ng 25 sentimos kada litro o walang magiging adjustment sa presyo ng diesel at kerosene. Habang nasa 70 sentimos hanggang piso at 10 sentimos naman ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina. Sa Lunes, iaanunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, September 24. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Jessie Hermogenes Andres bilang Chairperson and CEO Officer in Charge ng Energy Regulatory Commission. Sa inilabas na dokumento ng Malacanang na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad na effective immediately ang appointment ni Andres.
pansamantalang papalitan ni Andres si Mona Lisa de Malanta na ngayon ay sumasailalim sa 6 na buwang preventive suspension. Bunsod ito ng pagpayag niya na bumili ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM at ipasa ang gastusin sa mga consumer nang walang approval. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa na ng pamahalaan ang lahat upang mabigyan ng hustisya ang mga mamamahayag na pinaslang. Nanawagan din ng Pangulo sa publiko na mag-ingat sa mga impormasyong lumalabas, lalo na sa mga social media. Ito ang balita ni Nel Maribo. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dodoblehin ng pamahalaan ang trabaho nito upang maprotektahan ang mga mamamahayag. Ito ang naging bahagi ng talumpati ng Pangulo kagabi sa pagdalo sa 50th anniversary ng Publishers Association of the Philippines. Be assured that we are doubling down on our commitment to protect our journalists and to uphold press freedom. Ayon kay PBBM, ginagawa na ng kanyang administrasyon ng lahat upang mabigyan ng hustisya ang mga pinaslang na mga mamamahayag tulad ni na Percy Lapid, Juan Humalon o DJ Johnny Walker at Crescencio Bundokin. All our efforts to bring them justice is a testament to belief that no story, however dangerous, is too small or too insignificant to be told. Nalawagan rin ng Pangulo na suriing mabuti ang mga impormasyong lumalabas sa mga social media. Ito ay dahil na rin sa pag-usbong ng teknolohiya at mga troll na nagpapakalat ng maling balita. From the anonymous troll farms to the deliberate spread of conspiracy theories, this fight has evolved far beyond the newsroom. It is now in the palm of every hand that scrolls through social media. So I call on every Filipino, do not just fight, lead the change, verify, question, hold the line. We have a duty to protect the sanctity of facts, not just as citizens, but as guardians of our shared reality. Nangako rin si Pangulong Marcos na kaisa ang kanyang administrasyon sa pagsusulong ng press freedom. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inendorso na kahapon ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang kanilang senatorial bets para sa 2025 polls. Iginiit naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na matatag pa rin ang kanilang partido kahit tila nakuha na ng Marcos administration ang malalaking political parties. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Sa isinagawang National Assembly ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa Davao City, inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang senatorial bets para sa 2025 midterm elections. Ito ay sina re-electionist Senators Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa at ang aktor na si Philip Salvador. Bukod dito, naghalal din ng ilang bagong party officials ang partido gaya ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang Executive Vice President at Philip Salvador bilang bagong Vice President ng Luzon. Party President naman si Senator Robin Padilla at campaign manager ng senatorial candidates. Nagkaroon rin ng MOA signing para sa 2025 elections ang PDP sa Partido Reforma, hugpong ng pagbabago, Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS at ang volunteer organization na tumulong sa kandidatura noon ng dating Pangulo na Mayor Rodrigo Duterte, National Executive Coordinating Committee. Ang naturang kasunduan ay magbibigay ng karapatan sa PDP na tumanggap ng nominasyon ng iba pang posibleng maging kandidato mula sa ibang partido hanggang sa huling araw ng COC filing sa October 8. Ayon kay dating Pangulong Duterte, mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nakuha aniya nito ang halos lahat ng partido at natunaw. Ngunit nananatiling matatag ang kanilang partido kahit na wala aniyang pera. Nung nanalo si President Marcos, I am not saying anything against it. Maybe he's a very good tactician na nakuha niya lahat. Ang partido, he was able to gather everybody and everything at natunaw. Wala namang partido. Wala ka nang marinig na partidong no more except PDP. Ang PDP kasi
PDP kasi hindi ito back up ng milyonaryo. Sa totoo lang yan ang ano dyan. Ang PDP nag-umpisa walang pera. Hanggang ngayon walang pera. Walang expectation. Really, nung presidente ako, nagkaroon tayo ng konti. But those were really money na talagang givable. Hindi sabihin mo na naggastos tayo ng pera ng gobyerno para pamigay. Dagdag pa nito, wala siyang laban sa Pangulo basta't napapanatili nito ang maayos na pamamahala sa gobyerno. Marcos is good. Give it to him, the honor. Marcos is excellent. Walang problema. We will agree para wala na lang gulo. Otherwise, I'd be the first really to shout. Yung wala namang abuso si Marcos na ano. For as long as he maintains his yung ganong ugali niya, okay lang. I think that I can live with him. I can bed with him. Bukod kay Mayor Baste, inaprubahan din ng partido ang resolusyon para imbitahan si Vice President Sara Duterte at Davao Representative Paulo Duterte na maging miyembro ng partido. Ayon sa dating Pangulo, ayaw niyang patakbuhin si VP Sara. Tama na aniya na may isang tumakbo na sa kanilang pamilya bilang Pangulo. Leave my daughter out. Tama na yung isang presidente sa isang pamilya. Give it also to the others. Sa halip hinikayat ng dating Pangulo na kung sino man ang gustong tumakbo bilang Pangulo ay maghain ng kanilang nomination mula sa local PDP para mapag-usapan ng kanilang Center Committee. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas magiging mabilis na ang konstruksyon ng DRT San Jose del Monte Bypass Road Project sa Bulacan matapos masolve ang problema sa right-of-way nito. Ito ang balita ni Nestor Torres. Kasi matagal nga silang napahinto dahil nagkaroon ng problema dun sa mga babayaran, mga pribadong lupa na tatamaan. Halos buwang-ding na binbin ang bypass road project na ito na magdudugtong sa bayan ng Doña Remedios Trinidad at San Jose del Monte dito sa Bulacan. 2021 pa ito nasimulan, ngunit ayon kay DRT Mayor Ronaldo Flores, halos isang taon ang nawala sa timeline ng proyekto dahil sa problema sa right-of-way sa mga pribadong lupa na dadaanan. Ayon naman sa general constructor ng proyekto na inatasan ng Department of Public Works and Highways, hindi lang right-of-way ang nagiging dahilan kaya hindi matuloy-tuloy ang konstruksyon. Hindi po kami nakakagawa po ng dire-diretso ng mabilis. And ang lang po, lalo po pag umuulan, mahirap pong kumilos dahil gawa po nung may putik po hindi rin po nakakakilos na maganda. Anya, nagkaroon na ng kasunduan sa pagitan ng DPWH at may-ari ng mga tatamaang property kaugnay ng road realignment ng proyekto. Ito ang ginagawang DRT San Jose del Monte Road dito sa Barangay Camachile, Sitio Mairag. Kapag nakumpleto na ito, inaasahang nito sa 30 minuto lang ang pagbiyahe patungong San Jose del Monte, Bulacan. Pag nangyari kasi ito, unang-una, napakaraming matutulungan. Una, itong lugar na ito talaga namang hindi siya develop. Halos bundok, ilog. Ngayon, kung ito yung mabubuo, magiging daanan nito ng napakaraming sasakyan na po pwedeng posibleng maging tagusan papuntang bandang Igay, San Jose del Monte, tapos lakpas pa siya ng pa Fairview. So, pa Manila. Tapos, yung mga nagdinegosyo din dito, madali silang makaka-access. Ayon kay Mayor Flores, maiibsan ng proyekto ang decongestion sa biyahe patungong Metro Manila, partikular sa Quezon City. Gayon din ang sitwasyon ng trapiko sa Angat at Norsagaray. Magiging ginawa na yung aming mobility, yung aming biyahe patungong sa Metro Manila. Through siguro kami, Quezon City, Fairview. Tapos madidecongest din yung traffic. Kahit paano may mga traffic na rin sa bayan-bayan ng Angat, Norsagaray,
At siyempre, pag bubukas ng oportunidad sa tourism, mas magiging ginawa na yung access ng bayan ng DRT. Ang proyekto ay may pondong 4.14 billion pesos at target ng DPWH na matapos ito sa taong 2028. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin pinapayagang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga inilika sa La Carlota City dahil sa banta ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Dahil sa walang katiyakang sitwasyon ng mga residente sa mga mangyayari sa kanilang mga bahay at kabuhayan, nais na nilang mabigyan sila ng tulong para sa relokasyon. Ito ang balita ni Gladys Tawabi. Ang linog, amo to na kulbaan mo kami kay ti gagulpi lang katabo na mong kaga ang mga duta, kaso lang may kami nagplano nga ma-evacuate kay ti way man kami sang maananblas ang amon mga balay o sapat ti amo na nga sa sini ikaduwa na nga evacuate, nagdesisyon na lang kami ka magdulog kag nagdulog na lang kami. Ayaw mang iwan ng pamilya ni Gerson Jonella ang kanilang kabuhayan. Mga pananim at alagang hayop, wala silang magawa kundi piliing sumunod sa direktiba ng lokal na pamahalaan na lumikas. Nakapagsagawa na ng preemptive evacuation sa 4 na sitio dito sa Barangay Yubo na nasa 6-kilometer permanent danger zone mula sa Mount Canlaon. Bagaman nasa maayos na kalagayan ang mga residente na nasa evacuation center, nananawagan pa rin sila ng tulong mula sa pamahalaan sakaling masira man ang kanilang mga pananim o posibleng relokasyon ng pabahay upang hindi na sila mag-alala sa tuwing may aktibidad ang bulkan. Sa ngayon, hindi pa inirerekomenda ng FIVOLCS ang pag-decamp o pagbalik sa kani-kanilang tahanan ng mga inilikas. Right now, nasa alert level 2 ang Canlaon volcano at pwede pa rin itong mag-escalate further ang kanyang activity. So yes, possible na puputok pa rin ito. Kaya ang recommendation natin sa ating mga kababayan na huwag pumasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone dahil pwedeng magkaroon ng periodic eruption anytime. Batid ni Gerson at ng mga residente sa Barangay Yubo, La Carlota City, na sakop ng 6-kilometer danger zone ang panganib sa posibleng biglaang pagputok ng Bulkang Kanlaon anumang oras. Kaya naman mas okay na aniya sila sa evacuation center. Okay man kami kay nami sila magpakaon sa amon, tubig, pagkaon, oras tigtululog. Okay man ka hindi mga nabudlayan sa mga sa sulod kay ning okay man. Way kami sang nabudlayan. Hindi man tiyak kung kailan sila makakauwi at makakabalik sa normal na pamumuhay. Ang mahalaga para kay Gerson, matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Gusto ko lang nga makita ko ako pamilya nga safety. Gayunpaman ayaw naman ni Gerson na palagi na lamang silang lumilikas kapag nag-aalboroto ang Bulkang Kanlaon. Kaya ang pakiusap sana niya sa pamahalaan. Gusto namon nga mabuligan niya kami, nga maanan kami sang duta, nga matundugan namon sa namon mga balay diri sa Patag. Nga bulig sa amon para sa amon nga mga pamilya kay ti amon mga anak hindi mabudlayan sa pag-eskwela kay ti bukid didto sa amon mabudlayan kag tapos hindi sila kata-eskwela sang maayo. Nasa 132 pamilya ang evacuees ngayon sa La Carlota City. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasintabi po sa mga manonood dahil sa maselang balitang ito. Ipinahayag ng Scandinavian Airlines na kinailangang mag-emergency landing ang isa sa mga flight nito matapos makakita ng buhay na daga sa in-flight meal ng isang pasahero. Patungo sa Malaga, Spain mula sa Oslo, Norway ang flight at kinailangang mag-emergency landing sa Copenhagen, Denmark.
Batay sa airline spokesperson na ayon sa company procedures ang flight diversion dahil sa banta sa kaligtasan ang daga. Kasunod nito, inilipat sa ibang aircraft ang mga pasahero at bumiyahe patungong Malaga. Kakulangan ng plano at problema sa komunikasyon ang ilan sa security failures ng US Secret Service nang mangyari ang tangkang assassination kay Donald Trump 2 buwan na ang nakalipas. Sa interim report, lumabas na naging complacent o kampante ang ilan sa agents ng US Service batay kay Acting Director Ronald Rowe. Natukoy ito sa pamamagitan ng paggamit ng magkakaibang radio frequencies ng pulisya at Secret Service. Ibig sabihin, hindi batid ng protection team ni Trump na may kahina-hinalang lalaki sa Butler, Pennsylvania rally. Batay din sa ulat, pumalyang isecure ang gusali kung saan nagpaputok ang shooter. Kita sa bodycam video ang pagsagip ng isang police officer sa isang lalaking in distress o nasa matinding kahapisan sa New York, USA. Nakaupo ang lalaki sa pasimano ng bintana sa 20 palapag ng gusali. Nagtulong-tulong ang mga opisyal ng Special Operations at Midtown South upang hilahin ang lalaki at mailigtas sa kapahamakan. Malubhang nasugatan ang kamay ng isang lalaki sa Butuan City nang suntukin nito ang windshield ng sasakyan dahil sa pakikipagtalo. Agad namang binigyang ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ang pasyente bago inihatid sa ospital. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Go ahead, Asen. Sinasali ako, sir, na aming trauma case na sa Station 3, PNP Station 3, na isabog patient dito, na abol wound sa right hand. Station 3, copy absent. Isang lalaking may sugat sa kanyang kamay na nasa Police Station 3, Barangay Bayanihan, Butuan City ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue pasado alas 10 kagabi, September 20. Tawag ay mula sa Butuan City Operations Center. Kaya siya kauban? Na mga anak niya, ma'am. Dana, sir, na kamay. Kasabi, ito ng kagasa sa ako. Sa maisik, may maganda, sir. Na, sir, ha? Sa lumulot natin, sir. Relax lang, sir, ha? Baka naglisod ginawa, sir. Nalipong ka, sir? Katogon? Dapat di mo ulo. Kinakailangang linising mabuti ng rescue team ang sugat ng 33 anyos na si Ogie Kutay at saka balutin ng gasa. Dahil kailangan matiyak na walang maiiwang bubog sa kanyang sugat. Kwento ng tatay ni Ogie, galing sa pagkipagtalo ang kanyang anak nang bigla nitong suntukin ang windshield ng sasakyan. Sa tindi na sugat, halos mawakwak ang kamay nito dahil sa nabasag ang windshield. Kaya naman matapos mabigyan ng pangunang lunas ay agad na dinala ng rescue team si Ogie sa Butuan Medical Center. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula na bukas ang semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off. Hawak ng koponan ng mga senador at sundalo ang twice-to-beat advantage. Ito ang balita ni Bernard Dadis. It's a do-or-die Sunday para sa GSIS Furies at Malacanang Team Office of the President Executives. Kinakailangan 2 beses na talunin ng GSIS ang AAB Cavaliers para makapasok sa pinapangarap na championship title. Magtutuos ang Furies at Cavaliers sa first game ng doubleheader bukas sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off na gaganapin sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City alas 3 ng hapon. 2 beses pa lang natalo sa liga ang GSIS. Ito ay laban sa Senate Sentinels at AFP noong eliminations, habang ang AFP naman ay 1 beses pa lang natalo laban sa defending champion na Sentinels. Hindi pa kami makapag-kampante dahil sila rin yung haharapin namin
So we have twice to beat advantage. Practice, yun ang ang aming gagawin. At saka depensa, yun ang nagpapapanalo sa amin, yung depensa. Kaya naman si Coach Casimir sa requested the presence of Asset and Samantala sa second game naman ay magtutuos ang undefeated Senate Sentinels at OP Executives alas 4:30 ng hapon. Ang Malacanang team ang huling nakapasok sa Final Four matapos ang knockout game nila ng Judiciary Magis. Malaking hamon sa OP Executives ang madungisa ng record ng defending champion. Kaya naman tatapatan nila ito ng mahigpit na depensa. I think for us, it's really about defense. For us, defense fuels our offense. So we need to be prepared for them defensively. And I know they're a very powerful team, especially. They also have height and might. So we should be prepared for them. Ang magwawagi sa semifinals ang maglalaban sa one-game finals sa September 30 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. 1 million pesos ang matatanggap ng tatanghaling kampyon na itutulong naman nila sa kanilang napiling beneficiary. Bernard Dalis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Philippine Coast Guard diniyak na hindi matutulad ang eskodasyon sa Bajo de Masinloc na nakontrol ng China noong 2012. PCG magpapadala ng ibang barko kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, we have not lost anything. Escoda Shoal, no matter how many instances we intend to go there, we can be able to patrol and deploy our vessel. Pananatili ng strategic presence ng Pilipinas sa Escoda Shoal, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang directive ni Pangulo ay i-maintain natin ating presence. Pag sinabing presence, strategic presence yun, hindi lang physical presence. Mga umiiwas sa budget deliberation, hindi kukonsintihin ng Kamara ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Paggasto sa pondo ng Office of the Vice President, iimbestigahan na ng House panel. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan. Special Investigation Team na mag-iimbestiga sa mga nagkanlong kay Apollo Kibuloy, binuo ng Philippine National Police. Abogado at ilang miyembro ng KOJC kasama sa kakasuhan. Without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na sabi ko nga very vocal na sinasabing wala doon na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. Ilang parte ng Northern Luzon, Bicol at Palawan binaha dahil sa bagyong Hener. Suwal Mayor Liseldo Calugay, itinangging karelasyon at kasosyo sa anumang negosyo si dismissed Banban Mayor Alice Go. Siguro wag na tayong magbaligoy-ligoy pa. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto ka niya? Ay wala po. Wala pong ganyan, Your Honor. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay hindi po, Your Honor. Dating Philippine National Police Chief, sangkot umano sa pagtakas ni Alice Go ayon sa PAGCOR Security. May pinag-usapan na yung sa border immigration. Hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. Pero hindi ko pa rin ma-confirm yun, ma'am. Kasi I'm outside of the loop lately, ma'am, because we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal pogos in the countryside or in the provinces. Alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personalities. Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Attorney Harry Roque,
Binibigyan pa ng pagkakataon ng Kamara upang humarap sa Quad Committee hearing. Quadcom Co-Chairperson Dan Fernandez itinanggi ang aligasyon ng power tripping. Yung tawagin natin siyang fugitive for this moment, parang hindi pa po siya masyadong appropriate. Bigyan po natin ng pagkakataon siya na mag-appear sa Webes. Ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ nagsisilbi umanong Army Reservist ayon sa Armed Forces of the Philippines. Kampo ni Kibuloy, iginiit na walang private army kundi mayroong private prayer warrior. Yung Sunshine Media Network ng Kingdom of Jesus Christ, yung kaniyang media network was accredited as a Philippine Army Reservist affiliated unit last 2015. So they are called the 2nd Signal Battalion, Philippine Army Reserve Unit. House hearing sa paggastos ng Office of the Vice President ng kanilang budget ipinahihinto ni BP Sara Duterte. Pagsisiyasat sa pondo ng kanyang tanggapan, ginagamit lang umano para siya ay siraan. We have not done anything wrong. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Vice President Sara Duterte tahasang sinabi na hindi sila magkaibigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. Dating Budget Undersecretary Christopher Lau na sangkot sa umano'y maanumalyang Parmali deal na aresto sa Davao City. Kasong qualified human trafficking laban kay dating Bamban Mayor Alice Go at iba pa na ihain na sa Pasig Regional Trial Court. The DOJ would like to confirm that the case against Alice Guo, including Dennis Cunanan, who is a former Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General, and Representative Zunyu One Technology, as well as 12 executives and founders of the 3 companies and Guo's alleged business partners, has been filed. Dating Philippine National Police Chief na umano'y may kinalaman sa pagpapatakas kay Alice Guo, iimbestigahan at kakasuhan ng PNP. There is no sacred cow dito sa gagawing investigation, even if it means holding liable ang isang former chief PNP. Yun lang ang sinasabi niya na we welcome this statement, although sinasabi ni General Villanueva, I myself ay nakikinig kahapon, ay sinasabi naman niya these are just rumors, but these are serious rumors involving a former chief PNP. Dating Iloilo Mayor Mabilog, iginiit na politika ang dahilan kaya isinama siya sa narco-list ng Duterte administration. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba at mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Alice Go at Cassandra Leong parehong pinatawan ng contempt ng House Quadruple Committee dahil sa pagsisinungaling at pag-iwas na sumagot sa tanong ng mga kongresista. May ibang mga contempt pa rin daw pong iba kaya... Hindi. Ito, a deliberate move to you, from you. With your lawyer na hindi kayo nag-bail kasi mas gusto mong nakadetain doon sa PNP Custodial Facility. Kaya hindi kayo nag-bail. Ayun yung totoong kwento doon. Huwag na tayo maglokohan dito. Sabi mo, nag-alas ka tapos ngayon ilang beses ka lang pumasok. Tinatanong kita ngayon kung anong school. Ay, bakit incriminating ba yung tanong ko? Ay, pwede ba yun? You're lying. You're lying, Miss Cassandra Ong.
Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko lang po talaga matandaan. Hindi nga eh. Mga lugar na may intense political rivalries, pinatutukoy na ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil. The PNP already just gave guidance for the field commanders to this early to identify yung mga areas na may mga highly contested areas dun sa mga previous election. Paggamit ng artificial intelligence technology sa pangampanya, pinayagan ng COMELEC. Social media accounts ng kandidato dapat irehistro sa COMELEC. Hindi namin hahayaan na abusuhin, gamitin ang social media, ang AI sa pagkakalat ng misinformation, disinformation, yung fake news. Umano'y dating miyembro ng Angels of Death ni Apollo Kibuloy, hawak na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group Region 11. Nasa 50 miyembro ng Angels of Death, nasa Davao Region pa umano, ayon sa PNP-CIDG. Dine-verify pa natin, lalo na meron sila talagang kinalaman, kasi based sa revelation naman niya, some of them may mga ginawang pagpatay, pero we will just still have to validate that information. Dismissed Banban Mayor Alice Go at 14 na iba pa ipinaaresto ng Pasig City Regional Trial Court sa kasong human trafficking. Dating alkalde ililipat ng Pasig City Jail. The PNP received a copy of the order directing the PNP to transfer and turn over the custody of Alice Go and 14 others doon po. Alice Go nagpiyansa sa Valenzuela Regional Trial Court ng 540,000 pesos sa kasong GRAP. Go inarestong muli ng PNP dahil sa kasong qualified human trafficking. Barkong kapalit ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, bahagyang naantala dahil sa sama ng panahon. Actually, nagpadala na yung ating Coast Guard pero because of the weather, kailangan mag-shelter muna, no? Naka-shelter. Yeah, so tuloy-tuloy yan as soon as mag-improve yung weather. At US missile system hindi pa aalisin sa Pilipinas sa kabila ng reklamo ng China, ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo. Well, we are an independent country. We have a foreign independent policy. Nobody can dictate us on what to do. And at the same time, it is also our duty to perform our role as partner of the United States as far as the MDT is concerned. And we know what is best for our country. So they cannot dictate anything on us, particularly on the deployment of this missile launcher. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kolosas 3:12 na nagsasabi, "Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licoz. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.